Tumulo ang luha sa mga mata ni Celine habang iniiska niya ang bawat pahina ng kanyang sketchpad. Habang ginagawa niya iyon, ay patuloy pa rin ang pagtulo ng luha sa kanyang mata. Habang binubuklat niya ang pahina, ay tumambad sa kanya mukha ni Baron na iginuhit niya noong naninirahan pa siya sa kondo nito. Kahit walang nararamdaman si Baron para sa kanya, ay aaminin ni Celine sa sarili na namimiss niya to. Namimiss niya ang pagsusungit ng binata. Ang palaging pagkunot nito sa kanya sa tuwing may nasasabi siyang hindi nito gusto. Sa tuwing inuutusan siya nito na hindi agad niya sinusunod. She missed Baron so badly. Pero wala naman siyang magagawa para kausapin o makita ito. Bantay sarado kasi siya ng kanyang ama. Hindi rin siya hinahayaan ng ama na lumabas ng bahay. Kinumpiska din ito ang cellphone niya, kaya hindi niya magawang kontakin ang binata. Para nga siyang isang preso sa bahay na iyon. Lalong naging masagana ang patak ng luha ng kanyang mga mata nang maalala niya ang nais ng ama na mangyari. Iyong kinatatakutan niyang mangyari ay nangyari na. Sa ayaw at sa gusto daw niya ay ipapakasal siya nito sa anak ng kapartido nito. Bukas nga ay may gaganaping salusalo para sa pamilya nila para formal na ipakilala ang magiging asawa niya. Tumanggi siya sa nais ng ama. Sinabi niyang hindi siya magpapakasal sa lalaking iyon. Sinasabi niyang ayaw niya magpakasal sa lalaking hindi niya mahal. Nagmakaawa siya sa ama, pero naging sarado ang isipan nito. Magpapakasal daw siya sa lalaking iyon at wala daw siyang ibang magagawa. Hindi talaga inaasahan ni Celine na makikita niya ang ama sa labas ng kondo ni Baron. Hindi niya alam kung paano nalaman ng ama kung nasan siya. Pumikit si Celine nang maalala niya ang naging pag-uusap nila ng ama ng araw na iyon. Anong ginagawa niyo rito, Papa? Nanginginig ang boses na wika niya sa ama. Di ba dapat ako nagtatanong yan? Anong ginagawa mo rito sa kondo ng may kondo? And for God's sake, kondo ng isang lalaki pa. Pagalit na wika ng ama sa kanya. Napaatras si Celine ng isang hakbang sa takot na lumukob sa kanya sa sandaling iyon. Pinasadahan siya ng ama ng tingin. Napamura siya sa kanyang isipan na mapagtanto kung ano ang suot niya sa sandaling iyon. Nakasuot lang siya ng pajama at manipis na sleeveless. I can't believe that you're living with a guy without benefit of marriage, Celine. Hindi mo na iginalang ang sarili mo. Hindi mo na iginalang ang sarili mong ama. Iyan ba ang natutunan mo bilang isang independent? Iyan ba ang natutunan mo sa paninirahan mo mag-isa rito sa Maynila? Ang maging immoral? Halos umusok ang ilong ng ama sa sobrang galit ito sa kanya. Hindi na rin niya mapigilan ang sariling luhang pumatak sa kanyang mata. Papa, I don't need your explanation, Celine. Pack your things. Putol nito sa sinasabi niya. Sa ayaw at sa gusto mo, iiwanan mo yung kinakasama mo. Pa, now! Patakbo siyang pumunta sa kwarto na tinutuloyan niya roon at kinuha na niya ang mga gamit. Bago tuluyang umalis si Celine, ay nag-iwan siya ng isang maikling sulat kay Baron. Sinabi niya rito ang dahilan kung bakit umalis siya ng walang paalam. Sa maikling sulat na iyon, ay inamin niya rito ang totoong nararamdaman. Na sa maikling panahon na nakasama niya ito, ay minahal niya si Baron. Hindi naman sa ganoong paraan na si Celine na ipalam sa binata ang nararamdaman, pero wala siyang choice. Halos kalad-kari na nga siya ng ama paalis sa kondo ni Baron. Kinagat ni Celine ang iba man labi para pigilan na naman ang sariling paghikbi. Kahit alam niyang imposible, ay umaasa pa rin si Celine na pareho sila ng nararamdaman. Umaasa pa rin siya isang araw ay makita niya si Baron at sabihin nitong mahal siya nito. Pero alam ni Celine na hanggang asa lang iyon dahil 3 araw na siyang naghihintay. 3 araw na siyang umaasa na darating si Baron upang sabihin din sa kanya ang nararamdaman nito. Naipaliwanag na rin ni Celine sa ama ang totoong nangyari. Sinabi niya lahat rito. Naniwala naman ang kanyang ama, pero hindi niya inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Itinuloy ng ama ang kasunduan na ipakasal siya sa anak ng kapartido nito. Kung alam lang ni Celine na ganoon ang mangyayari, di sana hindi na lang siya nagpaliwanag sa ama. Sana hinayaan lang niya ang iniisip ng ama na nakikisama siya sa isang lalaki na walang basbas ng kasal.
Napasubsob siya sa kanyang palad nang maramdaman niya ang panunubig muli ng kanyang mata. Kung may magagawa lang sana siya para pigilan ng ama, sa nais nito ay ginawa na niya. Ayaw talaga ni Celine na magpakasal sa lalaking hindi niya mahal. Gusto ko sa niya ay makasal sa lalaking gusto niya, sa lalaking mahal niya, at kahit napaka-imposible ay gusto niyang ikasal kay Baron. Pinunasan ni Celine ang luhang pumatak sa pisngi nang may maisip siya. Tama, bakit hahayaan niya ang sariling maging miserable kung may magagawa naman siya? Hindi pa naman huli ang lahat, meron pa siyang 24 oras para makagawa ng paraan para hindi matuloy yung salusalong inihanda ng ama para magkakilala sila ng lalaking gustong ipakasal ng ama niya. Ngayon, may dalawa siyang planong naiisip. Una, ang kausapin ng ama para sabihing tutuloy siya sa mga gusto nitong mangyari. Pangalawa, kapag hindi niya mapakausapan ng ama, ay tatakas siya. Lalayo siya. Pupunta siya sa malayong malayo na kung saan hindi siya mahahanap ng kanyang ama. Inayos niya ang sarili bago siya lumabas ng kwarto. Hindi dapat siya magsayang ng oras. Bumaba siya ng hagdan para hanapin ang ama niya. Nasa huling baitang na siya nang mapahinto siya nang marinig niya ang boses ng ama na parang may kausap. "What is your name?" Narinig niyang tanong ng ama. Hinintay ni Celine na sumagot ang kausap at nang sa wakas, sumagot ito, ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. "Baron?" Mahinang sambit ni Celine sa pangalan ng lalaki. "My name is Baron Bustamante, sir," sagot ng binata. Napapikit siya ng mata nang marinig niya muli ang buong boses ng binata. "Ikaw pala si Baron Bustamante," ani ng kanyang ama. "So what brought you here, Mr. Bustamante?" "Narito ako dahil narito ang kalahati ng puso ko." Napasinghap si Celine nang marinig niya ang sagot ni Baron. Paulit-ulit niya iyong sinasambit sa kanyang isipan. Ano kaya ang ibig sabihin ni Baron sa mga salitang iyon? It could be God. Nanlaki ang mata niya nang maisip ko ng ibig sabihin ng mga salitang iyon. "What do you mean?" tanong ng ama. "I love your daughter. I love Celine so much." Buong-buo ang boses ni Baron nang sabihin nito ang mga salitang iyon sa kanyang ama. Kahit hindi nakikita ni Celine ang mukha ni Baron, ay alam niyang seryoso ito. Mahihimigan kasi sa boses ni Baron ang kaseryosohan habang sinasabi nito iyon, kaya alam ni Celine sa sarili, sa kanyang puso, na totoo iyon. Hindi tuloy niya napigilan ang mapaluha sa kanyang nararamdaman. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na mahal din siya ng lalaking mahal niya. Elise was wrong and she was right dahil may nararamdaman talaga ang binata sa kanya. Tama talaga ang hinala niya na pareho sila ng nararamdaman. Gayunman, kahit narinig na niya mismo sa bibig ng binata ang tunay na nararamdaman nito, ay may kaunting agam-agam sa kanyang puso. At iyon ay kung paano magkasama ang dalawa noong gabing hinihintay niyang dumating si Baron, kung paano napunta kay Elise ang cellphone ng binata noong gabing iyon. "How do you love my daughter?" Narinig niyang sunod na tanong ng ama. Nais ni Celine lumapit na siya sa mga ito para ipaalam ang presensya niya, pero hindi niya ginawa. Nanatili pa rin siya sa kinatatayuan. Nais din kasi niyang marinig kung ano ang isasagot ni Baron sa tanong ng ama. "I love her more than my life, sir." Simpleng sagot nito, pero tumagos iyon sa kaibuturan ng puso niya. "I love her more than everything." Matatag na dugtong nito. "Handa ka bang pakasalan ng anak ko?" Tanong muli ng ama. Hindi na yata mauubusan ng tanong ang kanyang ama. Daig pa yata ng ama ang Kuya Anthony niya kapag nasa loob ng courtroom. Hindi na niya napigilan na lumapit sa mga to nang marinig ang sumunod na sagot ni Baron na nagpatibok ng triple sa puso niya. "Kahit ngayon na, sir." Nagmamadali siyang naglakad palapit sa kinaroroonan ng mga to. Kinontrol ni Celine ang sarili na huwag takbuhin ang maikling distansya nilang dalawa nang sa wakas ay makita na niya na ito. God, she really miss Baron so badly. 3 araw lang silang hindi nagkita, pero sa palagay ni Celine ay parang 1 taon na iyon dahil sa nararamdamang pangungulila rito.
Good answer, sabi ulit ng ama niya. Tumangu-tango din ito at base sa pagtango ng ama ay parang kumbinsido ito sa mga sinabi ni Baron. Nakita din niya ang pagngiti ng kanyang ama. Take care of my daughter. I will, sir, sagot ni Baron bago ito sumalyap sa kanya. Halos magwala ang puso ni Celine nang ngitian siya ni Baron na magtama ang mata nila. Pabilis ng pabilis din ang tibok ng puso niya nang dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya. Huminto ito ng ilang dipa ang layo nila sa isa't isa. Hi Celine, wika ni Baron sa kanya. Sa sandaling iyon ay nais niyang yakapin si Baron pero pinipigilan lang niya ang sarili. Marami kasing matang nakatingin sa kanila. Mula din sa peripheral vision niya ay nakita niya ang ilang mga kasambahay na sumisilip sa kanila. Kaya ang ginawa niya, hinawakan niya si Baron sa kamay at hinila niya ito paakyat sa ikalawang palapag ng bahay nila para pumunta sa kwarto niya. Marami kasi siyang gustong itanong kay Baron at hindi niya iyon maitanong kung maraming matang nakatingin sa kanila. Pero ang totoo ay gusto lang niyang masolo si Baron. Pagpasok nila sa loob ng kanyang kwarto ay agad siyang niyakap ni Baron ng mahigpit mula sa kanyang likuran. I miss you, bulong nito sa tapat ng tenga niya. Napapikit naman si Celine nang maramdaman niya ang mainit na hininga ni Baron sa sensitibong bahagi ng tenga niya nang bumulong ito. Napahawak naman siya sa kamay nitong nakapaikot sa bewang niya, dahilan para mas lalong higpitan ni Baron ang pagkakayapos nito sa kanya. Matapos ang ilang sandali ay kumawala siya sa pagkakayakap nito at tumarap siya rito. Now, explain, wika niya agad dito. Marami kasi itong dapat ipaliwanag sa kanya. I love you, tanging sabi nito. Hindi na niya napigilan ang mapangiti. Masyado nang nag-uumapaw iyong saya sa puso niya sa sandaling iyon. Why are you smiling? Nakakunot na noo na tanong nito sa kanya nang makita nito na napangiti siya. Hindi lang ako makapaniwala na may kaswitan ka pala sa katawan. Hindi talaga ako makapaniwala. Wika niya na umiiling-iling. You should be flattered because except of my mom, ikaw lang ang tanging napagsabihan ko ng mga katagang iyon. Na, inosenteng tanong niya na para bang hindi niya alam kung ano ang katagang tinutukoy nito. Baron smirk. Ayokong inuulit ang sinasabi ko, pero dahil importante at espesyal ka sa akin, okay, uulitin ko para sa'yo. Ani ni Baron. Tinitigan siya nito ng matiin sa mga mata. Hindi na kailangan ni Baron sabihin muli yung sinabi niya kanina dahil isang tingin lang nito sa kanya ay alam na niya ang sagot. Pero mas maganda kung lumabas mula iyon sa bibig nito. Ang sarap-sarap kasing pakinggan ang mga katagang iyon lalong-lalo na kapag ang taong mahal mo ang nagsabi niyon sa'yo. It was like you're in a place like a paradise. Mahal kita, Celine. Mahal na mahal. Puno ng senseridad ng wika nito. Napapikit naman si Celine para namnamin ang katagang iyon. Mas lalong masarap pakinggan kapag sinabi nito iyon sa salitang Tagalog. Hey, are you okay? Napamulat siya ng mata nang marinig niya ang nag-aalalang boses nito. Yes, I'm okay, sabi niya na nakangiti. Narinig naman niya ang pagbuntong hininga nito. Akma sana itong magsasalita nang unahan niya ito. Kailan? Kumunat ang noo nito. Kailan? Balik tanong nito sa kanya. Kailan mo nalaman na mahal mo ako? Lihim siyang napangiti nang makita niya ang paghagod ng batok nito gamit ang isang kamay. He really looked so cute at that gesture. Inulit ni Celine ang tanong sa binata. Halos nanlaki ang mata ni Celine nang marinig niya ang sagot ni Baron, kahit halos pabulong lang iyon. The day I first met you. Na love at first sight ka na sa akin? Hindi niya napigilang ibulalas. Napalakas din ang boses niya. You don't need to shout, sabi nito na hindi tumingin sa kanya. I'm sorry, hingin niya ng paumanhin. Hindi lang talaga ako makapaniwala, Baron. Iba kasi ang pinakita mo nung kilo sa akin noon, nung una tayo magkita. You're so snob, impatient, jerk, and bossy that time, she said, while smiling when she remembered that day. Napipicture pa nga niya sa isipan iyong hitsura nito ng time na iyon,
Yung masamang tingin nito, yung laging magkasalubong ang kilay sa sobrang pagkakasalubong, ay parang ang nag-iisang linya iyon. It's just that I don't know how to handle my emotion towards you that time, he confessed. I'm one heck of businessman. I can handle everything, even the smallest and biggest thing. Pero pagdating sa'yo, wika nito na umiiling. Saka ito nagpatuloy sa iba pa nitong sasabihin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. It's my first time, Celine. First time kong ma-attract sa isang babae. Hindi ko maipaliwanag sa aking sarili kung bakit ang bilis ng tibok ng puso ko noong una kitang makita. Just like this, sabi ni Baron, bago nito kinuha ang kamay niya at dinalita iyon sa dibdib nito. See, you're the first woman who made my heart beat fast like this. Patuloy na wika ni Baron habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Alam mo bang nagsisisi ako nung una nang hindi ko pinakinggan ang paliwanag mo noon? Sabi nito. Nagsisi ako dahil hinayaan kong lumayo kahit gusto kong lumapit sa'yo. Natatakot ako, Celine. Natatakot ako sa nararamdaman ko para sa'yo. I'm one of Bustamante brothers. Hindi kami basta-basta yumuyukod sa isang tao, lalong-lalo na sa mga babae. Pero nagbago ang lahat ng yon na makilala ko ang isang babae. Nang makilala kita, parang gusto ko nang yumukod. But my pride stopped me. Alam mo naman siguro ang mga lalaki. They're very egotistical. Mahabang litanya nito. Tumawa din ito na para bang may nakakatawa sa sinasabi nito. Simula noon ay hindi ka na maalis sa isipan ko. Alam mo bang halos hindi ako makatulog sa kaiisip sa'yo? Sa mukha mo, sa mga labi mo, sa tuwing pipikit ako, imahe mo ang nakikita ko. You bewitched me, Celine. Alam mo bang kinaumagahan nun, kinausap ko si Attorney Feliz? Hindi para idemanda ka sa ginawa mong pagtakas sa naging kasalanan mo sa kotse ko. Kung hindi, para ipahanap ka. Mababaliw ako kapag hindi kita muling nakita. Pero tadhana na ang nagpalapit sa ating dalawa nang dumating ka sa opisina ko para kausapin na hindi ituloy ang pagsampa ng demanda sa'yo. Alam mo bang pigil na pigil ko ang sarili ko na yakapin ka na mahigpit nang makita kitang pumasok sa pintuan ng opisina ko? Nagpigil ako, Celine. Ayoko kasing takutin ka. Ayokong magulong isipan mo. You gave me an idea na kausapin mo ako para hindi ko ituloy ang pagsampa ng demanda laban sa'yo. Ginamit ko ang atraso mo para mapalapit ka sa akin. Sa buhay ko, I asked you to be my maid for 2 weeks, kapalit ng hindi pagsampa ng demanda. And I am very happy and thankful dahil pumayag ka sa kondisyon ko. Mahabang litanya ni Baron. Hinawi din ito ang ilang buhok na tumatabing sa pisngi niya. At nagpatuloy ito sa pagko-confess ng nararamdaman ito sa kanya. Mula sa pag-aalala nito noong nagkasakit siya at pag-aalala nito nung umalis siya ng kondo nito nang hindi nagpapaalam at pagsiselos nito sa pinsan nitong sinik nang isayaw siya nito noong wedding anniversary ng mga magulang nito. Marami itong sinabi sa kanya na halos magpataba ng puso niya sa sobrang sayang nararamdaman. Oo, hindi sinabi ni Baron noon na mahal siya nito. Pero nararamdaman ni Celine iyong pagmamahal ito kapag hindi nito iyon sinasabi. Baron was not good expressing in word, but he is good in expressing in his action. Dahil ramdam na ramdam talaga ni Celine na importante siya sa binata. Ramdam ng puso niya na mahal siya nito, tulad ng nararamdaman niya para rito. Hindi na niya pinatapos ang iba pa nitong sinasabi nang hilahin niya ang kwelyo ng suot nito at hinalikan niya ito ng mariin sa labi. Halatang nagulat naman si Baron sa ginawa niya dahil hindi ito nakagalaw. Pero kalaunan ay tinugod din naman ito ang halik na iginawad niya. Celine opened her mouth to give Baron more access. Nasabunot niya ang buhok nito na mas mapailaliman pa nito ang halik nito sa kanya. Naramdaman niya ang kamay ni Baron sa bewang niya at marahang humihimas roon. May ngiti sa bawat labi nila na maghiwalay sila. Hingal sila pareho habang nagkadikit ang noo nilang dalawa. Nanatili pang nakahawak si Baron sa bewang niya at siya naman ay nakahawak sa batok nito. The feeling is mutual, Baron. Hindi lang ikaw ang nagmahal dahil pati ako, mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ko naman pagtitigaan ang pagkasungit mo, pagkabosi mo kung hindi kita mahal. I love you and I will never stop loving you. Forever. Pag-aamin din niya.
Mas mahal kita, sabi nito, at muli nitong ibinaba ang labi palapit sa labi niya. Napapikit muli siya nang maramdaman niya ang mainit at malambot na labi nito sa labi niya. Dahil sa abala siya sa pagtugon sa halik nito, ay hindi niya namalayan na nakahiga na pala siya sa malambot na kama at nasa ibabaw niya si Baron habang magkahinang pa rin ang mga labi nila.